Bago natin simulan ang kwento, huwag niyo munang skip ang alam niyo na. Simulan na natin. Iho, ikaw ba'y isang antingero ng ating samahan? Batid kong naiiba ang iyong kakayahan. Wika ni Huro kay Nuli. Oho, isa din ho ako ang antingero. Ngunit ang ilan sa mga kakayahan ko ay likas na sa aking tangan-tangang mutya. Isa na ho ang gamit sa larangan ng sabo. Sagot naman ni Nuli. Nang marinig ito ni Huro, pinili nitong tabihan si Nuli. Di pa man nagsimula ang inuman, pero pakiramdam noon ni Nuli, tinamaan na ng alak ang kaibigan ni Manong Duming. Sa paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, agad naman siya nitong inakbayan at muling kinausap. Siya nga pala, Nuli. Anong taglay ng birtud mo para sa kakayahan mo? Bato ba? Mutya? O espiritual na anyo? Seryosong tanong nito. Nang marinig ito ni Nuli, para bang nag-aalangan siyang sumagot ukol sa kanyang tangan. Sa lahat kasing antingerong nakilala niya, ang taong ito ang harap-harapan siyang tinatanong tungkol sa sekreto niya. Nang akmang sasagot na noon si Nuli, agaran din namang sumingit si Manong Duming. Kagaya ng ating kakayahan, hindi nalalayo ang mga dasal at ritual ni Nuli. Maring na iba siya, pero isang ritual lang ang kayang gagawin niya. Dahil sa sinabi ni Manong Duming, kagad din namang naiba ang paksa ng kanilang tinatalakay. Sa patuloy ng kanilang pag-uusap, bigla na namang nadapo ang kanilang paksa patungkol sa mga lihim na karunungan na ginagamit sa larangan ng sabong. Iho, kubuta ba ang ritual na ginagamit mo sa larangan ng sugal? Wika nito. Nang marinig ito ni Nuli, agara namang natigilan si Nuli sa nagngangalang Huro. Gulat na gulat siya noon dahil hindi niya sukat akalain na alam ni Huro ang tawag sa ritual na yon. Ilang segundo din ang lumipas nang sumagot siya ng, "Oo, kubuta ang tawag sa ritual na yon. Pero ginagamit ko lang ang ganong aral, Tiyo Huro. Kung sakaling mas malakas pa ng dihamak sa mutya ko ang tanga ng kalaban." Paano nyo naman nalaman? Alam nyo rin ba ho ang ritual na yon? Sagot niya pabalik. Hindi. Sa dami-dami kasing naengkwentro kong sabungero dito, natutunan ko na ang ritual na yon. Wala pa naman akong nakaengkwentrong sabungero na kasing lakas mo ang kakayahan. Biruin mo, gamit sa kaliwa yon. Napakadali mo lamang gawin ang mga ritual na yon. Pero maghinay-hinay ka dyan, iho. Kapag gamit sa kaliwa, matik may kapalit yan. Sagot nito sa kanya. May kapalit lang yon, Tiyo, kung hindi mo siya papakainin ng mga dasal. Nang marinig yun ni Nuli, doon rin niya naunawaan kung bakit nalaman ni Huro ang ritual na yon. Ilang minuto pa ang makalipas, nagpatuloy na sila sa kanilang hapunan. Ang bangang puno noon ng tuba ay kanila nang pinagsalu-saluhan. Sa pagsapit ng lalim ng gabi, bali nasa bakod na sila ng kubo ni Huro sa kadahilanang masyadong maliit ang kanyang kubong tinitirahan. Sa pagtagal ng kanilang pag-iinom,
maraming binanggit si Huro tungkol sa binigay na babala sa kanila ni Sanoy, tungkol sa grupo ng mga aswang na nadadapo sa lugar ni Huro. Tinatawag ang mga aswang na yon sa pangalang asbo. Ayon kay Huro, na kadalasang sumalakay ang mga asbo sa baryo ng Tinago. Hindi masyadong natutunugan ang mga ito dahil may kakayahan ang mga asbo na lasunin ang kaisipan ng kung sinong makasilay sa kanilang mga gawain. Kadalasan nakikilubilo ito sa mga tao, pero hindi mo mapapansin na isa itong aswang. Kapag gustuhin ng isang asbo ang isang ordinaryong taong pahirapan, makakaya na nitong burahin ang memorya ng isang tao. Ang nais nitong gagawin. Swerte kung iisipin ang tanging pagbura ng isang nilalang na asbo doon sa biktima, sa isang ordinaryong tao. Maraming pwedeng mangyaring hindi kaaya-aya sa isang tao. Kapag naisin ng asbo, nakitilan ito ng buhay. Ang kadalasan ang nagiging biktima at pagkain ng mga asbo ay ang mga taong malakas ang kaluluwa na tumitira sa kanilang katawan. Aalipinin nila ang taong yon hanggang sa dumating ang puntong manghina na ng husto ang espiritual at pisikal ng tao. Sa oras na maabot na ng biktima ang limitasyon ng kanyang sarili, doon na isasagawa ng mga asbo ang kanilang kakaibang estilo ng pagpatay ng tao. Kapag tuluyan ng mawala ng buhay ang biktima, doon pa lamang ito lulubayan ng mga asbo. Dagdag pa ni Huro na ang mga asbo ay kadalasang may kakayahang maglakad sa ilalim ng sikat ng araw, nang siyang labis na ikinabahala ng mga magulang sa mga batang naglalaro sa labas. Pero may ilan sa mga asbo ang walang kakayahang maglalakad sa ilalim ng sikat ng araw. Mahina sila sa araw, ngunit napakabangis naman ito sa gabi. Hindi alam ni Huro ang sikreto ng mga asbong kayang makapaglakad sa araw dahil wala pa siyang nakaengkwentrong ganong uri. Kung meron man, maaring isa yun sa mga dato ng mga asbo na nangangalaga sa mga pangkalahatan nilang angkan. Hindi pinangarap ni Huro ang makaharap ang isa sa mga asbo dahil di hamak na mas mapanlinlang ang mga ito kaysa sa ordinaryong aswang. Akala mo mag-isang maglalakad ang mga ito sa araw at gabi, pero wala kang kaide-ideya sa mga kasama nitong kayang magtago sa sikat ng araw. Maaring ang asbo na iyong masilayan ay isa lamang sa kanilang patibong upang makakuha ng isang tao na may malakas na espiritual na kaanyuan. Matapos makapagsalita ni Huro, tila ba bumuo sa isipan ng pangkat ng ermitanyo ang misyong paglipol sa mga asbo. Hinihintay lamang nila noon si Manong Duming na magsalita tungkol sa desisyong nais gawin nila sa Tinago. Doon kasi nila napagtanto na maaring isa-isahin sila sa mga asbo dahil sa malalakas nilang karga sa katawan. Mulat na mulat din ang kanilang mga ulirat sa mga mahiwagang mundo, kaya maaring maramdaman ng mga asbo ang lakas ng espiritual na kanilang kaanyuan. Ilang minuto ang makalipas, biglang nagwika ang ermitanyo ng, Kung delikado sa kabundukan ng Tinago, mas delikado pala ang lugar kung saan tayo naroon. Ngayon,
Maghanda kayo mga kasama. Dahil baka ito na ang sinasabi sa atin ni Sanoy. Nadigmaan. Kung ganun mano, mag-aaklas tayo ng digmaan laban sa mga asbo. Pagkumpirma naman ni Tonyo nang akmang papasagot na ang ermitanyo, agaran din naman ang pagsingit ni Huro. Huwag tayong magpadalos-dalos sa ating mga desisyon. Mas magandang kumain na muna tayo ng maraming bihag ng manok bago natin ipabugbog ang ating mga katawan dyan. Mas malakas ang spiritual natin kung di hamak na mas kondisyon din ang ating pisikal na katawan. Sa ngayon, di muna natin kailangan mag-aklas ng digmaan kontra sa mga asbo. Ang mas mainam ninyong gawin ngayon ay yung pantayan ang 70% ng lakas ni Nuli. May kutob akong may koneksyon ang mga kaganapang yon tungkol sa pagdating nyo. Maaring may hinintay na mga panauhin ang mga asbo. Galing kay Bunto Ardinio, shoutout daw sa Hinigaran. Shoutout naman kay Time Monilio o Manilio. Galing kay Albert Baliho, shoutout sa Baliho family from Lapu-Lapu City. Galing kay Dukay Nelson, shoutout from Vietnam. Shoutout kay Nitz Campado o shoutout kay Edwin Villalina. Shoutout kay Giano Okdol na patay sa kwento. Shoutout kay Lolita Bali from KSA. Shoutout kay Ilina Impas family, Impas. Shoutout kay Rufino GR Fernandez. Shoutout kay user EGRP. Sa mga magpa-shoutout, comment nyo lang sa baba. Isa-isahin natin yan bukas. Maraming salamat. Basta may shoutout, maikli lang ating kwento. Maraming salamat.